Good afternoon, viewers. We are here in Parang-Parang in alkaline mineral water to ask a few questions to the owner of this business. Let's find out what we will learn to this kind of business and what are the factors that we will need to have this kind of business. Good afternoon, Mr. Malik. This is my partner, Leonard Bongo, and I'm Shari Pesad. And we are here to ask you some questions. How was your business? Ah, I think it's going fine. Okay lang naman po. Yung aking business. It is your first business? I think, second. Diba yung pangalawang, store. Herbal medicine. Isa nasa Orani, isa naman dito sa Parang. In what year did you start? I started in January year 2003 up to present. Why did you come up with that alkaline water? Kasi ito nakakatulong sa tao na-research ko siya na nakabubuti sa health ng tao. At nalaman ko rin na ang tubig pala ang binigay ng Diyos sa tao para maging gamot. Kahit noong unang panahon pa. Kahit i-search ko sa Bible, kahit sa science. What was your inspiration to establish this business? Of course, siyempre, unang-una yung family natin. Pangalawa, kasi maraming tao na hindi nakakaalam na tunay na gamot ng tao. Nagagastusan sila sa maraming paraan di ba? Minsan gumagamit tayo mga gamot na conventional medicine. Minsan may side effects sa katawan. Imbis na makatulong sa tao, hindi. Lalong malaki yung gastos nila. Pero pag natuklasan nila, kagaya nito, nung na-discover namin, yung alkaline herbal medicine, good, maganda sa katawan ng tao, wala siyang sinisira. What is the best part of having a business? Ang pinaka-best part na gusto ko rito, yung mabuksan ang isip ng tao, kung ano talaga ang binigay ng Diyos sa tao na good medicine para sa tao. Actually, nilalang ng Diyos ang tao sa mga natural na bagay, hindi sa mga conventional medicine. Actually, kung ating i-research, nung natuklasan ng tao na mga conventional medicine, lalong mixi ang tao, buhay ng tao. Pero kung babalikan mo sa unang panahon, 900 years bumubuhay ang tao. How did you make your business successful? Actually, unang-una, put God first, and He will direct you and crown your effort with success. Pangalawa, yung honest business. Kasi marami tayo nakikita, di ba? Nagbibusiness yung makasenso sa maling paraan. Pero dalawang klase kasi, merong makasenso sa maling paraan, meron yung honest business na tinatawag. Kailangan totoo. What are your goals for your business? Upang mabuksan. Ang goal ko talaga para mabuksan ang tao sa ang kaisipan nila na hindi sila gagasta ng, hindi mo kailangan gumasta ng malaki para gumaling ka. Hindi, malaman mo lang yung paraan bakit ka nagkakasakit. Yeah. Why did you name your business Ezekiel Trading? Ezekiel 47:12 Trading. Kaya ako siya ginamit. Kung bubuksan mo yung Biblia mo, ang nakalagay ron sa Ezekiel 47:12, ang tubig na kapag papagaling, ang bunga pagkain, gamot naman ang mga dahon. Sabi po ng Diyos yan. Kaya po yan ang salita ng Diyos, katotohanan po yan. In your opinion, it is needed to have a partner in a business even if it is small. Actually, it's depend upon the situation. Halimbawa, kung may kakayanan ka, may kakayanan kang kayanin mo yung sariling business, why not, di ba? Okay lang Pero kung halimbawa, hindi mo siya kayang maglabas ng pondo, wala kang pera, kailangan mo ng business. Sa kanya yung pondo, sa iyo yung kaalaman. Ganon. Pero sa amin ngayon, misis ko lang, is enough, tsaka yung God. Can you share or give an idea to this business? It depends upon the place. Kung obserbahan mo yung paligid, kung ano yung mga bagay na wala ron, ay kailangan ng tao, siguro yun ang dapat mong i-put up na business. What is the way to be a good businessman? Of course, siyempre, yung honesty. Tapos dapat may Diyos ka sa buhay. Yan. Be honest sa lahat ng ginagawa mo.
What is the advantage of your business in other kind of business? Ah, kung dadaanin natin sa kasabihan, necessity is the master of invention. Invention. Kaya nag-invention ng tao dahil sa pangangailangan. Ang advantage ko yung sa health, yung nalaman ko, binigay sa akin ng Diyos yung kaalaman tungkol sa health. Siguro mas makakamura ako ngayon. Kung magkasakit man ako, alam ko kung anong gagawin ko. Yan, tinuro sa akin. Kahit sa pamilya ko, alam ko kung anong gagawin ko kung magkasakit man ang aking pamilya. Yan. Salamat sa Diyos. Okay, thank you Mr. Alay. Thank you for sharing us some information of your kind of business. I hope your business will be more successful.